Ilang mga OFW na nag-share na hinanapan daw sila ng OFW pass sa immigration kahit may dala naman sila ang UEC. So ano ba yung reason bakit hinanap pa sa kanila ang OFW pass kahit nga may UEC naman sila? Akala daw ba nila na under maintenance ang DMW mobile app? Shinare nila ito guys para daw may idea din ang mga kapwa natin OFW. At ang sabi ng mga nag-share nito guys, dahil halos pare-pareho ang rason kung bakit hinanapan sila ng OFW pass sa immigration. At sila yung mga OFW na nakapag-register na sa DMW mobile app at nakakuha na sila ng OFW pass dito bago pa man ipatupad ang app maintenance at system upgrade ng DMW mobile app. At dahil daw nakapag-register sila sa DMW mobile app at nakakuha sila ng OFW pass, bago pa man inilabas ang advisory na sasailalim sa app maintenance, ang app ng DMW ay nabago din daw yung OEC number nila. Yun daw yung sabi sa immigration. Kaya daw hinanap yung kanilang OFW pass sa immigration or ng immigration officer para daw tingnan yung ERN or yung e-registration number nila sa kanilang OFW pass. Kahit kayong iba ay naka-red naman yung kanilang QR code or yung kanilang OFW pass QR code. Dahil daw guys, tinitingnan ng immigration officer yung e-registration number or ERN sa OFW pass nila kung tugma ito sa e-registration account na nakaregister sa kanila. Sa mga nalilito guys, kung ano daw ba ang e-registration account? Ang e-registration account guys ay doon nyo makikita ang e-registration number nyo at doon din tayo mag-a-acquire or makakapag-acquire ng OEC exemption natin. In short guys, ito yung tinatawag nating PAPS BAM. So, nung shinare nila ito sa akin guys, ay bigla ko nga rin chinek yung PAPS BAM ko at aking OFW pass. At ayun guys, magkapareho naman yung aking e-registration number sa PAPS BAM at OFW pass. Yun lang naman daw ang tinanong sa kanila ng immigration officer at nakaalis na sila. And take note guys, na iilang mga OFW lang ang nag-share nito. Siguro mga nasa 10 sila na may pare-parehong experience. Pero hindi sila guys magkakakilala guys magkakaibang araw at yung iba naman ay nasa ibang airport. Shinare lang daw nila ito para just in case man mangyari sa inyo ay may idea na kayo. Pero karamihan naman sa mga OFW na nagsishare ay smooth naman daw yung pagharap nila sa immigration at nakaalis sila agad. At OEC or OEC exemption daw ang hinahanap sa immigration ngayon at napakabilis lang naman ng proseso. Nagpapasalamat nga din sila guys sa atin dahil isa ang channel natin sa napagkukuhanan nila ng mga impormasyon. Kaya guys, mas lalong nakakagana gumawa ng mga video dahil marami nakaka-appreciate sa ginagawa natin. At huwag din kayo guys mag-alala or mabahala dahil any problem naman sa inyong OEC or PAPS BAM record or PAPS BAM account or sa pag-a-acquire ng OEC exemption, lalo na sa mga hindi marunong mag-acquire ng OEC exemption online, ay may POA desk tayong pwedeng malapitan sa NAIA, sa Clark, or sa Cebu International Airport na bukas 24 oras. Pwede kayo magpa-reprint ng OEC exemption nyo sa kanila kung for OEC exemption na lang kayo. So ayun guys, sana may nakuha kayo idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.